Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, nilusob ng tulisan. Yan na. Nagtatanong po mga kababayan kung nilusob ba ng tulisan ang kaban ng bayan. At ito pa, malaking good news. Kumanta na si General Torre. Umamin sa Duterte. Nagtatanong rin po mga kababayan kung umamin ba sa mga Duterte. Timbog lahat sa palasyo, kamara. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako, ito pasadahan po muna natin itong balita, no, mga kababayan, na kung saan mismong si Sir Jason Sa nagtatanong kung nilusob ba ng mga tulisan ang kaban ng bayan. Ito mga kababayan, no, mula po ito sa Madaya, ito, i-ano natin, i-zoom in. Malaya Business Insight, no? Ito pong balita. DBM 64.9 of 2025 budget release as of January. Nako, January pa lang mga kababayan, na-release na po ang 64.9. Aba, saan kaya nila gagamitin yan, no? Magsisimula na ba silang gumawa ng mga project? Or ibang project ang gagawin nila? Ito, naisip ko lang bigla, baka gamitin nila yung budget na yan ngayong eleksyon, Hindi po pwede yan. Kung kayo po ay tumatakbo bilang mga politiko, dapat sarili nyong pera. Ang gamitin ninyo, hindi po yung pera ng gobyerno. Dahil kung hindi naman kayo iboboto ng taong bayan, parang ginisan nyo lang kami sa sarili naming mantika. Di ba mga kabayan? Grabe. Ito po. 4.1 trillion of the 6.33 trillion 2025 full year program has been released as of January 31. So noon pa lang January 31. So we have remaining balance remaining balance natin, no? For the year is 2.22 trillion. Sana po, no, kung na-release na po pala, sinasabihan man lang ang taong bayan. No? Noong pa palang January 21 ito 31. Ito, January 31 pa na-release. Aba, 31 February 22 na tayo ngayon. Siguro ko may nasimulang tulay na. No? May nasimulan na silang mga proyekto. Baka yung bako-bakong daan ay naipapagawa na nila. Or baka ibang daan ang ginagawa nila ngayon, mga kababayan. Sabi po dito ni Sir Jason Sa, basahin ko po sa inyo ang kanyang kanyang reaksyon patungkol po dito. Sabi niya, nahindot na. Enero pa lang, you questioned 125 million obligated in 11 days, no? Yung kay Vice President Sara to. This is 4 trillion and 100 billion out in less than 20 working days. Yan. Wala tayong magagawa dyan, Sir Jason Sa. Kasi hindi po nila makikita ang trilyon, bilyon. Nako, ang makikita po lamang nila, ay itong 125 million. No, kasi hindi naman sila nakinabang dyan sa 125 million. Unless at ginamit pa itong 125 million doon sa kanila, di ba? Ginamit para ma-neutralize yung iba nilang mga kasamahan. Well, anyway, sabi dito ni Sir Jason Sa, parang nilusob ng angkaban ng bayan ng mga tulisan. This one is for the books. Yan mga kababayan. Anong masasabi nyo? Tama ba si Sir Jason Sa? Na parang nilusob ang kaban ng bayan ng mga tulisan? Oo nga no?
Biruin mo, 64.9% or magkano yon? 4.1 trillion. Di ba? In just 20 days. Simot. Ha? Na-release na yun eh. Na-release na po. No? Ibig sabihin yan, mga kabayan, you know, yun ang naisip ko kung ano ba, may project na ba sila ngayon? Saan nila ginamit to? No? Bakit ura-urada? Di ba? O yan mga kabayan, anong sa palagay nyo, comment nyo na lang po ang inyong opinion. At eto na nga, panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Ulat na balitang ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Hindi naman kayo ang tinatakot ni Digong. Ito ang naging banat ni NBI Director Jaime Santiago matapos maghain ng inciting to sedition at unlawful utterance sa Department of Justice at bigyang mali siya ang Oo nga mga kaubayan no? Bakit itong si Torre, si Adjong, si Bungalo, lahat ng mga congressman na mga ano dyan, mga pura politiko at politikong mga congressman, no? Bakit sila ang apektado, mga kababayan, no? Hindi naman po sila yung sinabihan, mga senador naman, di ba? Yung mga senador tuloy sinasabi lang, ay hindi, joke lang yan. Kasi kilala po nila si dating Pangulong Duterte. I don't know, eto sa mga congressman at itong si Torre, no? Bakit sila nag-i-insist, no? Na talagang totoo yung sinabing iyon. At hindi rin naman sila yung pinasasaringan or hindi naman sila yung targeted subject kung baga doon sa statement na yun. Why are they so worried, diba? Bakit sila nababahalang bahala? Ha? Anong meron? Gusto na siguro magpasikat ng mga ito eh. naging tila biro ng dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa 15 senador, CIDG Chief General Torre, Congressman Adyong at kasama nitong kongresista. Tila nasupalpal at harap-harapang napahiya ni NBI Director Jaime Santiago. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ko na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, matapos tila utusan ng kongresista na sila Adyong at kasama nito ang ahensya ng NBI na imbestigahan ang naging biro ng dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa 15 senador nang mag-campaign rally ito at magpakilala sa kaniyang mga kandidato para sa pagkasenador sa 2025 election. Tila nagkaroon ng mainit na diskusyon matapos igiit ni Congressman Adyong Alonto na dapat imbestigahan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kaniyang pahayag patungkol sa 15 senador. Ngunit sa gitna ng naging controversy, Ako mga kababayan, no, personally nagdududa tuloy tayo no. Nagdududa tuloy tayo kung ito bang si General Torre, Adyong at iba pa, no? Ay mga bayad ba ito sila, no? Kasi for example, si General Torre, no, na hindi naman po siya politiko, hindi naman po siya yung sinabihan. Bakit siya ang naghain ng reklamo? Di ba? Ito namang mga congressman, no? Bawat sasabihing salita, no, ni President Duterte, kailangan talaga nilang make it a big deal, no? Eto nagtatanong lang tayo mga kababayan ha. Mga sir, mga sir, bayad po ba kayo? Garcia, diretsahang sinabi ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na hindi dapat gawing malaking isyu ang naturang biro ng dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Kaya si IDG Chief Regidor General Torre at ilang kongresista tila harap-harapang napahiya at nasupalpal ng buong katotohanan at harapang napahiya ni NBI Director Jaime Santiago sa isang panayam.
Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na style di umano ng dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte ang nasabing biro at taong bayan lamang ang huhusga sa naging pahayag ni dating So mga kababayan, palakpakan po natin si NBI Director Jaime Santiago. No, eto i-share ko lang sa inyo mga kababayan kasi simula nang lumabas po yung pangalan ni NBI Director Jaime Santiago, no. Naisip ko kasi may napapanood akong pelikula, yung kaya Bong Revilla, di ba? Yung SPO4 Santiago. Siya kaya yun? Istorya kaya ng buhay ni NBI Director Jaime Santiago, yung ginampanan ni Bong Revilla na si SPO4 Santiago. Ay, tatanong lang po tayo mga kababayan na kasi Jaime rin yung pangalan dun eh, no? Jaime. So, yan, na-share ko lang sa inyo. Pangulong Rodrigo Duterte at ayon pa sa kanya, and I quote, "Nakikita ko rhetorics lang niya, part lang ng kanilang political propaganda. Correct. Mawalang galang na kay Kong Adyong at sa iba pang congressman natin." Eto naiintindihan po yung politika. But then again, he is not, no? Nakikialam, no? Kasi alam niya iba yung politika, iba naman yung batas na sinusunod nila. Mga kababayan, no? Hindi tulad ng iba. Oh, let's say. Oh, ganun na nga, nasabi 'yon. Pero ang problema nga dito sa inyo, mga kababayan, ito mga congressman pati kay Torre, no? Nung naglabas naman po ng statement si President Bongbong Marcos Jr. about the bomb joke, no? Yung nasa pasabugan ng Granada. Bakit tahimik rin kayo? Di ba? Bakit tahimik kayo? Ibig sabihin, targeted lang, tinatarget nyo lang talaga yung yung Duterte, no? Bistado na kayo kung ganyan ang ginagawa ninyo. Nag-i-investigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador. Dagdag pa nga nito, alam ninyo in a political speech, ano yan? Rhetorics, inaano namin yan. Inaalaw yan ng ating political system. End quote. Mismong si NBI Director Jaime Santiago na ang nagsasabi na hindi dapat ituring bilang seryosong banta ang naging biro ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sa kabilang banda, nanindigan si NBI Director Jaime Santiago na ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay rhetorics lamang na parte ng sistemang politika sa bansa. Kaya nang lumabas ang naging balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, good job NBI. Mabuhay ka NBI Director Jaime Santiago. I salute you NBI Director. Tama ang mga paliwanag mo. Kuha talaga ang pagbibiro mo sa Saudi. So yung mga kabayan, dito sa mga ginagawa ni Torre, no, ginagawa ni Adjong at nung iba pa, parang umamin na rin sila, di ba? Parang umamin na rin sila na mga attack dogs talaga sila, di ba? Taga-atake lang sila. They don't care kung anong sabihin ng tao, they don't care kung anong batas pa yan. As long as makapagsalita sila against Duterte, no? Diyan sa ginawa nila, parang umamin na po talaga sila na sila ay mga attack dogs, no? Kasi hindi naman po sila yung pina-apektado in case na mangyari talaga yon. Senators po ang dapat na magreklamo. Pero bakit sila ang daldal na lang daldal, reklamo ng reklamo? Hindi naman sila nga yung pina-subject doon sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte. So yan mga kababayan, bistado na po sila. Umamin na, parang umamin ha. I'm not saying na directly na umamin, but indirectly, no? Sa isip natin, itong mga ito, taga-atake lang po ito ng kung anong-anong issue, no? I don't know, kung bakit atake sila ng atake. Ito lang ang naisip ko. Maybe, meron silang pinagtatakpan, di ba? May ganyan talagang sistema. If you want to
to hide something, no? You have to make something na pag-uusapan, no? Ewan ko na kung anong tinatago nila na hindi dapat pag-usapan. Ang nasa isip ko lang ngayon yung vice cam report, di ba? Yung impeachment, nandiyan na rin yan. So, ano sa palagay niyo mga kababayan, meron pa ba silang gustong pagtakpan? Bistado naman sila lahat puro korap. Huwag pagbibiro ng isang tao. Mabuhay ka, Director. God bless. Good job, NBI Director. Hindi po kayo nasusuhulan. Tunay na may prinsipyo po kayo para sa taong bayan. God bless po. Good job, NBI Director. Hanga kami sa'yo. Kuhang-kuha niyo ang biro ni Tatay Digong. End quote. So yan, good job NBI Director Jaime Santiago. Yan mga kababayan. Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.